Kasamang Jong, by pinabulanan niya ng isang mining company na nakabase sa Brooks Point, Palawan, sa lalawigan ng Palawan yan ha. Ang aligasyon na walang habas sa pagputol ng puno. Ang kumpanya na umaabot sa may 28,000. Ang dami. Ayon sa pamunuan ng Ipila Nickel Corporation, napakalaki pero paulit-ulit na bumabalik ito eh. Oh. Ayon yan sa pamunuan ng Ipila Nickel Corporation o ANC, walang batayan at mapanlinlang ang naturang akusasyon. Dagdag pa na ito ay isang recycled na salaysay mula sa isang discredited source na una nang inilabas noon pang 2017 na muling inilabas ng walang batayan. Paglilinaw ng kumpanya, ang kanilang tree cutting activities ay may permiso mula sa DNR para magputol ng 13,490. Naku, Subalit, 6,363 puno lamang ang kanilang pinutol. Mas mababa pa sa kalahati ng bilang na pinayagan ng ahensya para putulin. Ang ahensya mo ay nag-ooperate ng may mataas na commitment sa environment responsibility. Laging maigpit na sumusunod sa batas. Hindi rin man ito unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong akusasyon. Maging ang kaparehong reklamo umano laban sa opisyal ng kumpanya ay binasura ng korte dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya, kinatigan naman ng kumpanya ang sumusunod na legal at environmental standard. Binigyan din ng ANC ng huling bugso ng pagkakalat ng maling impormasyon ay politically motivated na ang tanging layunin ay pagsamantalahan ng anti-mining sentiment sa panahon ng eleksyon. Tiniyak din na sa kabila ng mga pag-atake, nananatili ang focus ng kumpanya at nakatunayan na sa 3 milyon na ang kanilang puno na naitatanim. Nakapaglunsad na rin ang environmental initiative na minomonitor ng gobyerno at ng respetadong non-government organization. Ang kontribusyon din ng kumpanya higit pa sa environmental sustainability. Nakapag-ambag na rin naman ng bilyong piso sa tax, nakalikha ng libu-libong trabaho at suporta sa lokal na pamahalaan kabilang ang proteksyon ng ancestral domain at karapatan ng indigenous people. At sinasabi nga na itong hindi matatawarang commitment na ito ay patuloy na ginagawa ng naturang kumpanya. Pero kaugnay sa mga bagay niyang kasamang Jong, sa kasalukuyan din ay nagsasagawang sangguniang panlalawigan ng Brooks Point, Palawan. I think hindi ito yung apat na pagkakataon na nga yata ito. Ika-4 na pagkakataon na nagsagawa ng pagdinig ang sangguniang panlalawigan. May kaugnayan naman sa sinasabing moratorium. Kuya Felix, yung mga picture na pinapakita natin, ano yun? Actually, yan ang pinutol pero hindi 28,000. Pero... Hindi 28,000, 6,000 mahigit. 6,000, lahat yun may permit. Kasi alam ko, kailangan mo kumuha ng permit dyan, di ba? Pag puputol ka ng puno sa DNR, lalo na kung ganyan karami. May permit talaga, may permit yan. At ang problema nga dyan, kasi ang permit nila ay umaabot sa 19,000 ang inihingi nila ng permit eh. At 13,490 ang nakalagay sa permit na kanilang puputulin. Pero yung hindi puno na yan... Hindi 13, pero 6,000 lang ang kanilang naputol. Yung mga puno na yan, wild tree, kumbaga parang sa mga kabundukan. Oo. Kasi, Hindi tinanim. Hindi yan tinanim. Kasi, ang kalakaran kasi ganito eh. Sa DNR, kapag nagputol ka ng isang puno, paltan mo ng 100. Gano'n, no? Isa pa, yung area na sakop ng actual mining claim, ibig sabihin, yung actual na operasyon mo, hindi ka naman kinakailangan magputol ng napakarami eh. Kung ang kinakailangan mong putulin, 6,000 lang, kahit 13,000 yung permit mo, hindi mo naman obligado na lahatin yun eh. Kasi ang kapalit nun, kapag nagputol ka ng 6,000, papalitan mo yun 600,000. Kasi parang dito sa picture na nakikita ko, parang nakakalbo yung yung kabundukan eh. Kasi mining claim eh. Ang tawag dyan, nickel mining. Nickel mining, ang ore kasi ng hindi nickel, maiiwasan na magputol eh, no? At saka ang pwesto ng nickel nasa ibabaw ng lupa. Nasa ibabaw yan, hindi doon sa ilalim. So doon ko kaya surface mining. So ang kapalit, nagtanim na sila na nasa 3 million puno hanggang sa ngayon, 3 milyon na raw yung kanilang naitatanim. Saan naman nila nilagay yung mga puno na yun, Kuyang? Yung mga tinanim nila? Actually, mayroong nilalagay sa Mining Act na progressive rehabilitation. Yung mga mine out area, ibig sabihin, yung mga lugar na nakuhanan mo na ng mineral, obligasyon mo na i-propagate ulit o taniman ulit yun. Tataniman mo ulit yun.
O tatanim, parang paisod lang ng paisod. Habang umiisod ka ng operasyon, isod ka rin ng isod ng tanim. Pero dapat Hindi ba tiyakin, namamatay yung lupa pag once namiminahan? yun ang Ah, isang nagpapamahal ng ano, yun ang nagpapamahal ng kanilang tree planting. Kasi, bubuhay mo yung lupa, parang ganon. Babalik mo kasi yung sigla ng lupa. karanasan ng ano, karanasan niya nung sa bahagi ng ano sa bahagi ng Rio Tuba, sa Oo. Batarasa. Ang Oo. pinakamahirap sa lahat yung pagpapatubo. Kaya nga, oo. Ngayon, Hindi, basta itatanim mo lang. kaya nga ang nangyayari, nagtatanim sila, hindi yung katulad nun, ng tinatanim ng iba, mahogany, mga Mm. imported na puno. Ang tinatanim nila, kung ano yung puno dati na tinatanggal nila, yun din ang kanilang ipinapalit. Dahil yun ang kayang mabuhay dun sa lupa na gano'n. Kasi unang-una, mineralize yung lupa eh. Mm. Ngayon, ang isang bagay, dahil mainit niya yung usapin, ang pagputok ng isyu ay kaugnay na rin niya dito sa pang-apat na pagdinig ng pagsusulong ng mining moratorium sa lalawigan ng Palawan o sa isla ng Palawan. Kasi ang inihingi ng mga environment group magkaroon ng 25 taong moratorium o wala munang mga bagong permit na aprubahan para magmina. Ay yan ang kanila, 25 years mining moratorium pero umisod na ng posisyon ng pamahalaang panlalawigan at tila ang moratorium na lang ay hindi doon sa pag-i-issue ng permit kundi ang moratorium ay doon sa pagbibigay na lang ng consent. Mhm. Mhm. Kangina, kausap ko rin si Engineer Sarge Gacad ng MGB Region 4A at ito Mm. yung dumalo rin sa pagpupulungan ng Sangguniang Panlalawigan batay na rin doon sa panawagan na magkaroon ng mining moratorium sa naturang isla. Mhm. Ako naman si Felix Tambong ko naghuhulat para sa DCRJ 10 ng Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya. Maraming salamat, Kuyang Felix Tambungo.